Tayo dito na gigabyte. Ayan, gigabyte. So saksak natin, pa-monitor to. Issue nito, yan nga, flicker siya, no? Ayun, mapapansin nyo, flicker. Ayan, saksak natin din ulit. Ayan, mapapansin nyo yung gigabyte nya, oh. Diba? Nagkakaroon siya ng flicker. So lagyan natin to ng input. Ayan, nilagyan natin siya ng HDMI input. Mapapansin nyo yung ano nya, no? Nagpi-flicker na siya, tapos magulo na masyado yung display. So ayan na HDMI natin. So try natin to repairin. Buksan muna natin, mga master. Try natin kung saan siya nagkaroon ng problema. Ayan na yung likod ng monitor, mga master. Ayan. So nilagay natin sa microscope. So targetin natin dyan yung mga clock signal. Ayan, mapapansin nyo yung mga clock. So trial and error tayo dito. So try muna natin sa kaliwa. Pag hindi tayo nag-success, babalik natin din. Punta tayo doon sa kanan. So ganito ang pag-repair ng monitor. So for technician lang ang mga ganitong gawain, no? Hindi pwede sa mga technician, kasi lalo nyo masisira yung unit, mga master. So maganda sa mga marurunong nyo na ipagawa, mga master. So yan na. So try muna natin i-clock yun, yung CK1 hanggang CK4. So 4 signals siya. Tingnan muna natin kung ano magiging reaction sa screen. So umpisa na natin. Sabi na mo, ikaw yun eh. Okay niyan. Okay niyan, yung kulay blue na bilog. Babalikan daw niya kanina ng alas 8 eh. Sinabi daw. Oo. Hindi pa bumabalik. Ito yung ginawa natin, no? Binaypass natin tong left channel. So ayun na siya, mga master. Yan, mapapansin nyo. So kinat natin yan. So ang kinat natin dito ay clock 1, 2, 3. Yung clock signal na 1, 2, 3. Yan, yun, 1, 2, 3 na yan. So yung kilak, yung dinisable natin yan. Tapos nag-disable din tayo dito sa kabila. Dito, yan. So nag-cut tayo dito sa kabila din, tsaka dito. So 1, 2, 3, 4 clock pala yung left channel, disable natin. So ayan siya sa left channel. So sa right, wala tayong ginalaw. So testingin na natin to kung okay na ba siya. Kanina flicker to. Ayan na siya, oh. Okay na. So try natin lagyan to ng input. Kanina kasi nung nilalagyan natin siya ng input, nagpi-flicker ng todo, tapos wala siyang malinis na display. So lagyan natin siya ng HDMI. Lagyan natin HDMI. Tingnan na natin kung anong resulta. Ay, natanggal. Yan. Tingnan natin. Ayun. Okay na siya, mga master, oh. So malinis na yung pagkakatirada natin. Yan nga lang, mapansin nyo sa right channel walang guhit, pero dito nagkaroon siya. Epekto yan ng pagkakaroon ng putol na linya. So hindi na natin kaya linisan yan pag ganyan, pero magagamit pa rin ni customer yung monitor. Okay, so okay na, mga master. Hanggang sa muli, mga master. Okay na naman si monitor ni Gigabyte. Alright, so ito na yung natapos nating monitor Gigabyte. Ayan na siya. So
So okay naman, hindi na siya nag-flicker, kaso yun yung nagiging epekto, may hairline siya na maliliit. So pwede pa rin naman, depende na lang sa customer nyo kung gusto niya pang ganyan monitor. Alright, so hanggang dito na lang tayo, master. Kung gusto niyo itong vlog na to, follow, like, and share, mga master. Peace out. May 10 may 10 anak niya na pangalan.